Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag dumaan itong sasakyan niya sa lubak, grabe yung lagutukan dito sa ilalim at ramdam na ramdam niya sa manibela. Pag naka-off itong makina, hindi mo masyadong marinig. Kaya ipa-start ko itong makina. Tapos pihitin ko itong manibela, pakaliwa at pakanan, yung medyo mabilis. Pakinggan natin mga boss, hindi na ako nag-road test. Mamaya na lang pag natapos. Ano pinilitan dito, sir? Ano lang, tie rod end, saka stabilizer link, tapos yung bushing na, pinagtangin. Pinagpapalitan na? Narinig yung mga boss, pinalitan na ito ng pyesa. Napagastos na pala si customer. Lakas ano? Kaya pag dumaboy sa lubak, tak. Parang may natatanggal, kaya natatakot ako yung biyahe ng malayo. Tinanong ulit kung ano yung sumunod na diagnose. Ano huling findings? Ano ng mekaniko, sabi, palit na yan yung power steering mo. Sabi ko, ay, mahal po yun. Sabi ko, mahal talaga yun. Mahal. Sir, dito ka, sir. Iilalim lang ako. Iilalim ako dito sa sasakyan ni customer para maipositibo ko lang yung problema kung saan ang gagaling. Ipapapihit-pihit ko rin yung manibela sa kanya habang natutulog ako dito sa ilalim. Habang hinahaplos pala ng mahiwagang kamay ko itong pyesa na pinanggagalingan ng ingay. Ayon sa pakiramdam ng kamay ko mga boss, kailangan ko lang itong himas-himasin, wala akong papalitang pyesa dyan. Pero, i-check ko pa rin yan maigi para walang masabi si customer. Ay, kabig papunta kabila. Opo, pakanan. Yung ganun din pihit mo. Huwag, sir, huwag mo ibalik, yung pag ganun lang. Wala, no? Wala. Isa sa napansin ko dito mga boss, kapag nakalikudang sagad yung manibela tapos ginagalaw-galaw niya yung manibela, hindi siya umiingay. Kaya gagawin ko dyan, lilipat ako dito sa kabilang side. Sir, kabilang side. Tapos ipapihit-pihit ko ulit itong manibela kay customer. Wala, no? Wala. Sir, pakidiretso ulit. Dahil sa wala naman siyang lumabas na ingay dito sa kabilang side mga boss, walang problema sa bushing yan. Gaya nung sinasabi nung laging nagko-comment na sa bushing daw pag ganyan. Ilan na yung ginawa kong ganyan, wala namang bushing akong ginawa. Kita nyo, tibay-tibay oh. Hindi mo kailangan magpalit ng pyesa pag ganyan. Kinakalog-kalog ko yung tie rod, ball joint, lahat. Check up ko maigi yan mga boss, walang kalog, kaliwat kanan dito sa gulong niya. Sa nakita kong problema dito mga boss sa sasakyan ni customer, kurtal lang yan. Wala naman ako nakitang big deal na problema dito sa sasakyan ni customer. Ang nakita ko lang, napagastos siya at hindi rin ito kailangan palitan ng steering assembly. Gamit muna ako ng socket rin sa number 17, luwagan ko muna itong nut dito sa tie rod. Tapos ipapihit ko itong manibela. Gagamit ako dyan ng pull hammer mga boss. Paluin ko itong steering knuckle niya para makalug yan at bumitaw itong tie rod. O diba, bumitaw na siya. Pwede ko na ngayon tanggalin itong nut ng tie rod para mai-disconnect ko na yan. Bago lang ito mga boss. Yung pinagpalitan nga po sa akin, nandiyan matigas din eh. Kita mo? Sasayang ng pera mo. Tapos ang sabi, Ano sabi? ano na daw, maingay na daw kasi naano daw ng daliri niya. Mga boss, ipinapakita ko sa inyo itong video na sinasabi ng customer para mag-ingat kayo, hindi para manira. Kasi alam nyo naman, karamihan sa mga ginagawa ko, nagawa na yan ng iba. Kaya nga may nagko-comment dyan, sasabihin sa akin, itong tao na to, lagi siyang may kaaway. Siguro ikaw yung gumawa, kaya nasasaktan ka. Tanggalin ko na nga itong steering boot mga boss dahil nga sa i-injectionan ko lang yan. Ibig kong sabihin, kakargahan ko ng grasa itong loob ng rack and pinion. Sige nga, sir. Pihit mong manibela palabas. Kabila. Sige, nag-lock. Sagad na yan? Ito na mga boss, pinasagad ko yung manibela pakaliwa. Gamit itong shirin ko na may grasa, i-injectionan ko yung loob niyan. Dati mga boss, pag gumagawa ko ng steering rack na may problema na ganito, kinakalas ko pa yan eh. Pero pinag-aralan ko na grasa lang naman din pala ilalagay ko, ba't ko pakakalasin? Pwede ko naman i-inject na lang yung grasa para mas makatipid pa si customer at hindi pa rin ako masyadong pagod. Sir, dahan-dahan, balik mo. Pihitin mo, sige, dahan-dahan. Dahil sa pumasok na yung grasa, ipapihit ko naman pabalik itong manibela niya. Sige. Habang patuloy pa rin ako sa pag-inject ng grasa dito sa mga ipin naman ng steering rack para sumabay yan sa pagpasok ng grasa
papasok sa housing ng steering rack. Sige, sige. Okay, pumasok sa loob. Medyo masakit lang sa kamay Yes. mga boss pag nag-inject ka. Sir, labas mo naman. Labas mo. Palabas. Palabas yung katulad ginawa mo. Pabaligtad. Yan. Yan. Tama yan. Okay. Sagad na yan. Ito na mga boss, pangalawang karga ko na yan. Injeksyonan ko ulit ng grasa itong loob ng steering housing niya. Sige, pihit mo ngayon. Balik mo. Opo. Habang nakalabas itong steering rack mga boss, dahil nga sa merong ipin-ipin itong Teka, steering rack niya, ini-injectionan ko yan ng grasa, yung mga ipin niya. Tapos si customer naman, pinipihit niya yung manibela para pumasok naman itong steering Sige, rack. sir, pihit, Siyempre sasabay dun yung grasa, papasok sa loob. Sige, pihit. Sige. Whoop, ya. O, labas. Okay. Masok siya. Okay. Hindi kakarga ulit ako. Kasagad na. O, sige. Pasok. Dandan lang, sir, dandan. Hop. Balik. Naipit yung ano ko. O, sige. Pasok, dandan lang. Dandan, hop. Puno na. Sige sir, pasok. Sige. Hindi, kabila kayo. Pasok. Sige. Sagad mo. Yan. Sige, sagad. Yun. Op. Labas. Sige. Labas na. May isa pang diskarte dyan mga boss para hindi kayo mahirapang magkarga ng grasa. Kung makikita nyo dito sa taas ng video, may litrato dyan, tapos meron siyang arrow. Luwagan nyo yun. Kung makikita nyo sa photo, meron siyang lock. Luwagan nyo yung lock niya, tapos yung adjusting screw, mga boss, medyo luwagan nyo siya ng kaunti. Para itong steering rack mo, medyo luluwag yan dahil tumutulak yung adjusting screw. Pag lumuwag yan mga boss, mas madali kayo mag-inject. Mas madali nyong mapapasukan ng grasa itong loob ng steering rack housing nyo. Sabi nga ni customer, medyo bumigat daw yung pagpihit niya ng manibela after kumalagyan niya ng grasa. Totoo yun mga boss, medyo titigas yung manibela mo. Pero katagalan, nung mag-road test kami ni customer, luluwag din yun. Ibig kong sabihin, babalik din siya sa normal. At isa ang sigurado niyan, matatanggal yung ingay niyan pag nalulubak. Siyempre dahil sa nalagyan na yan ng grasa. At kung niluwagan nyo naman yung adjusting screw niya na nakapwesto yan dito sa likod ng steering rack assembly nyo, dapat huwag nyo kalimutang higpitan ulit yun. Yung grasang nailagay ko dito sa loob ng steering rack assembly ni customer mga boss, halos isang baso na ilagay ko dyan. Kung makikita nyo mga boss, hindi ko na masyadong kinat itong video para makita nyo kung paano ko yung pinagtsagaan na kargahan ng grasa itong loob ng steering rack housing ni customer. Para pag kayo ang gumawa ng sasakyan nyo, mapagtsagaan nyo rin. Tamo, pasok ng grasa. Okay na sir, baba ka na muna. After ko mapababa si customer, ako naman yung magpipihit nitong manibela niya, pakaliwa at pakanan. Papakiramdaman ko yung mga boss kung meron siyang sabit. Dahil sa pakiramdam ko, okay naman ito, tinawag ko na si customer para pa-start ko na itong sasakyan niya. Start mo nga sir. Oo. Sige, pihit manibela. Opo. Sige sir, pihit. Sige, pihit. Op. Dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Tapos isunod ko sa ilagay itong nut na number 17. Ipakapit ko na yan dito sa thread ng tie rod. Tsaka ako ngayon yung gamitan ng socket wrench sa number 17 para mai-final ko na yung paghigpit. Doon naman sa steering boot mga boss, huwag nyo kalimutan lagyan ng cable tie. Yung kabilang dulo ng steering boot nyo, hindi ko na naipakita kasi hinigaan ko kaya kung makikita nyo may higaan dyan sa baba yung kulay puti. Yung clamp naman dito sa harapan, nakita nyo, inilagay ko na rin. At dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na ngayon itong gulong. Siguraduhin nyo lang sa paglagay nyo nitong gulong, yung mga nut nyan, nahigpitan nyo siya ng maayos. Para sa bandang huli mga boss, walang problema. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko, pasok na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer, pihitin ko na yung manibela. Wala akong kakalasing dyan.
At dahil sa okay na ito mga boss, mag-road test na kami ni customer. Siya na yung humatol. Naantok na ako eh. Sabi ko nga kay customer, sa pag-road test na gagawin namin, dun niya idaan sa talagang malubak. Ibig kong sabihin mga boss, idaan nyo dun sa portion na iingay itong pangilalim niya. Okay. Road test. Sir, ano? Okay na sir. Palala to. Yan, lubak sir, lubak. Yun. Wala yun. Yung gusto ko yung masusubukan. Kasi maganda kasi yung malayo ka, di ba? Sinabihan ko pa asawa ko. Ito, yan. Yung ganyan, yan. Maingay na yan. Kalampag na ito. Ay, mga ganyan. Yan. Maingay na yan. Maingay na yan, sir, na ganyan. Ngayon, wala na. Wala na. Ito sa amin, personal use lang naman ito mag-asawa. Ayan po. Mga tinsundo lang sa asawa ko. Kaya lang, layo mo pala, no? Marilaw. Wala na. Okay na. Okay na to sila. Ayon pala ako sa mekaniko na tumingin nito eh. Bibili na kagad ako ng isang set na power steering. Yan. Yan, di ba? Wala nang kalampag. Kalampag lang talaga. Ito dito sa ganito. Yan, sige. Maramdam mo dun. Wala. Pag umakit na gano'n yun, sir, alam ko narinig dyan eh. Tok-tok, gumagano yan. Di ba? Ito rin, Gumaganon. Yan, ayan. Wala na. Normal na ugana lang. Yung normal na ano na lang talaga. Wala. Parang bago ulit Wala kang mararamdamang lagutok. Putik na yan. Paano kayo nagka-clearance yun, sir? Dahil wala nang ano? Wala nang grasa eh. Tuyo-tuyo na. Tuyo na. Yun nga. Ang hirap pasukan ng grasa. Normal na. Wala na ako narinig na kalampag eh. Samantalang pag ito mga ganito nalulubak ako eh. Tak. Ito, lubak. Wala na, normal na sir. Wala na. Sulit. Sulit yung punta Sulit mo. yung punta ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, kahit malayo pupuntahan ko para kesa sa malapit, babalik at doon sa mekanikong pinagawan mo, di ba? Ito nga sa malayo, sulit na. Hindi ka na mga pa. Hindi nga, alam mo lang kung gaano ako ka-busy. Talagang Kaya mahirap talaga. Kaya nga iba nagagalit. Sabi ko, akala nyo lang eh. Kaya sabi ko sa misis ko, pagkakataon ko na nabigyan ako ng slot. Sabi na traffic kami. Muli mga boss, maraming salamat sa Diyos. Ganon din kay customer sa pagtitiwala niya sa inyong mga viewers. Salamat din, sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.